6 hanggang 20. So, Lunes hanggang Biyernes. At alas 9 ng umaga po yung pagdadatingan sa UCCP Disciples Santa Rosa, Alaminos, Laguna. Narito po sa ating Magil Bulletin ang detalye ng gawain ng ating pong mga kabataan para sa summer camp ngayong taon na ito. Ako po ay isa sa magsasalita sa summer camp sa araw ng Martes. Akin lang pong pinapaalala na isa po ako sa naanyayahan na magbigay ng isang pong pagtalakay sa paksa para sa annual summer camp ng ating mga kabataan. Araw po ng Martes, naruroon po ako sa Santa Rosa, Alaminos, Laguna. At pag-usapan din po natin kung paano pagpunta roon sa araw ng bukas. Ang mga church workers po natin, United Church Workers Organization, ito po ay samahan ng UCCP Church Workers. Mayroon po kaming General Assembly. Mayroon tayong General Assembly, mga church workers ng Southern Tagalog Conference. Ito po sa April 20 to 21. At inaanyayahan po dito ang lahat ng ating mga church workers mula dito sa Magil Memorial Church, araw ng Biyernes hanggang sa araw ng Sabado. At sa lahat po naman ng mga church recognized organization, CYF, UCM, CYAF, CWA, at maging ang UKWO o ang United Church Workers Organization, meron po tayong convention. Ito po ay sa April 28. Opo, ngayon pong buwan ng Abril at Mayo, talaga po ngayon ang maraming mga activities na nilulunsad ng ating pong simbahang UCCP. Kaya po, daluhan natin ito. Akin pong pinapaalaala sa mga pangulo ng ating mga church recognized organization, ihanda natin ang ating pong mga kaanib sa pagdalo po sa convention ng mga church recognized organization. At naririto po ang detalye sa ating Magil Bulletin. At kasabay rin po ng United Church Workers Organization ang Biennial Convention ng mga Church Recognized Organization ngayong April 20 to 21 ng buong Southern Luzon. Ito po ay gaganapin sa UCCP Lipa City. Panalangin po natin sapagkat may mga kapatid tayo dito na dadalo po doon bilang mga kinatawan at leader ng Southern Luzon Jurisdiction Church Recognized Organization. Ang ating pong Quezon District Fellowship ay ginanap kahapon. Salamat po sa matagumpay na Quezon District Fellowship na ginanap po sa Santa Cruz, Ginyangan, Quezon. Marami po ang kahapon lamang nakapunta doon. At maging ako po, hindi pa ako nakakarating doon sa Santa Cruz. UCCP Santa Cruz, Ginyangan, Quezon. Salamat po sa mga kapatid natin mula dito sa Magil na naging kabahagi po doon. At nagkaroon po muli ng pagpili o nagkaroon ng election ng mga opisyales ng Quezon District Fellowship. At muli po na italaga o na re-elected po ang Pangulo ng Quezon District, ang ating kapatid na Linda Ong. Siya po ay tiga UCCP Unisan, Quezon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang buhay. At kahapon po, nagkaroon din ng Bible quiz doon at ito po ay sa pamagitan po ng ating kapatid na Bendel Mundo at narito po yung mga winners sa Bible quiz na ginanap po sa Quezon District Fellowship kahapon. Ang first place winner, kapatid na Menchi Lusterio o Magil po yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang second place winner, tiga Magil po uli, ang kapatid na Fred Abara. At ang third place winner po, ito naman po yung ating kapatid na tiga UCCP, at hindi ko po alam ito kung Wakas o Tayabas, pero ang kapatid na Billy Abordo. Wakas po yun, Wakas UCCP. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po na kabutihan na ipinagkakaloob po sa atin. Ang ating pong Centennial Updates. Ito po ay special edition. Every Centennial Sunday, may special edition po tayo ng ating pong Centennial Updates. At iuwi po natin ito. Gabay po natin ito sa mga gawain ng ating pong Centennial Commission at kung paano tayo makikibahagi sa lahat ng mga gawain ito. Ang ating Centennial Hymn, nasa likod po nito at aawitin po natin ito mamaya sa ating ikalawang paghahandog. At aking pong pinamamanig sa atin, iuwi po natin ang mga CP ng ating liturhiya, ng ating Magil Bulletin at ito nga po, itong Centennial Update natin. Alam niyo po, patuloy ang pagdaloy ng biyaya ng Panginoon. Tunay po na
kung titingnan po ninyo, kung pag-aaralan natin ang ating centennial hymn, ang sabi po dito, sa isang estropa po, taimtim na pangako kami magtatapat. Tinatalaga ang lakas, salapi, panahon at buhay. Nararanasan po natin ito at patuloy na pinararanas po sa ating kapatiran sa McGill Memorial Church. Tinatalaga ang lakas, salapi, panahon at buhay. Salamat po sa mga kapatid na nagkakaloob po sa mga gawain po ng ating pong kapatiran. At ang Panginoon po ay talagang tumutugon sa ating mga panalangin. I-claim po natin yon. I-claim natin ang mga patuloy na pagtatalaga ng lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin, sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya. Tinatalaga natin ito sa gawain ng Panginoon. At sinasabi ko po ito sapagkat may isa po tayong sambahayan na sila po ay tunay na nagpapasalamat sa McGill Memorial Church. Ang sambahayan po ng ating kapatid na Ate Inday at Daniel Concepcion. Ang kanilang sambahayan sa pamagitan po ni kapatid Dong Concepcion ay nagpaabot, kausap ko po kahapon, bukas po gaganapin po ang termites treatment dito po sa ating simbahan. Sinabi ko rin po kung kayang abutin itong ating school. Kasi po itong ating pong facilities, loob at labas, may nakikita na po tayo ng mga anay. At marami na pong inaanay dito sa ating pong dito sa sanctuary, sa bagong tayong Christian Education Building po ng McGill Memorial School. Marami na pong nakikita tayo at nagpanimula na nga po na nilagyan ng gamot yung ilang mga nakita nating mga anay. Subalit patuloy pa rin po ang pagdami. Ngayon po, pinanalangin po natin ito. Ngayon tumugon po ang pamilya ng Concepcion. Bukas po, after lunch, ay pupunta dito yung pong mga tauhan ni kapatid Dong Concepcion. At ititreat po yung anay dito sa ating simbahan at maging dito po sa McGill Memorial School. Ito po ay kanilang ipinagkakaloob ng walang bayad. God is good all the time. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay magsabi ng Amen. Pakinggan po natin ang mga pananalita ukol sa pagkakaloob. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Muli po kami, O dakilang Diyos, na lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa buhay, sa aming kalakasan, sa aming hanap buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga blessings ninyo. Narito po ang kaloob ng bawat isa. Pagpalain nawa po sana ninyo ito, O dakilang Ama, na nawa po sana ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at patuloy kaming makasumpong ng biyaya mula dyan sa iyo. Nang sa ganon, O dakilang Ama, kami ay patuloy ding magbigay ng aming mga kaloob, ng aming mga talento, ng aming kalakasan sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ang kagalakan ng inyo pong muling pagkabuhay ang pumupuspos sa amin ng walang hanggang kapayapaan, pag-asa, at ng inyong mga kagilagilalas na mga pagpapala at himala. Sa mga nakalipas na mga araw ng buong isang linggo, kayo po ay naging tapat sa lahat ng inyong mga pangako para sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga sambahayan, sa iglesia at sa buong pamayanan. Kami pong inyong mga anak, mga magkakapatid, bilang bahagi ng inyong nga pong buong sambahayan at ng inyong buhay na katawan ng iglesia, ay natitipon upang katagpuin kayo, purihin, pasalamatan sa pamagitan po ng pananambahang ito sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pong pagdulog sa inyo na puspos, aming Panginoon, ang pagpapasalamat at pagpupuri, bunga ng inyong hapong mga dakila at ng inyong mga dakilang mga gawa at mga himala. Amin pong binababa ang aming mga sarili at kinikilala ang lahat ng aming kahinaan, ang aming mga pagkukulang, pagmamalabis, pagsalangsang at mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, aming magulang. Tunay na sapat ang inyong pagpapala. Tunay, aming Panginoon, na napakadakila ng inyong mga gawa at ang inyong himala ay dumadaloy.
Amin nga pong pinagpapasalamat ang inyong biyaya ng pagliligtas, ang inyong pong pakikipisan at pag-akay sa aming mga gawain, ang pagbubuo po ninyo sa aming mga sambahayan sa iglesia at sa pamayanan, maging ang mga pagtugon po ninyo sa aming pong mga panalangin. Patuloy po naming aangkinin ang inyong pong mga kasagutan sa aming mga panalangin at pagdulog sa inyo. Sa mga pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa mga tagumpay aming Panginoon sa buhay, sa biyaya ng kalusugan, kalakasan, sa marami pa po aming Panginoon, nakapahayagan ng inyong kabutihan at ng katapatan, binabalik namin sa inyo ang kapurihan. Inataas po namin sa inyo ngayon, aming Panginoon, ang mga panalangin namin, ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong himala. Kayo ang dakilang manggagamot, aming Panginoon. Kayo ang doktor ng lahat ng karamdaman. Sa mga kapatid namin na nasa loob ng pagamutan, nasa loob ng tahanan sa banig ng karamdaman, maging sa mga nasa loob ng santuaryong ito, tinataas po namin sa inyong banal na harapan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang kaluwalhatian at himala ang aming pong mga panalangin upang angkinin ang inyong pagpapagaling sa mga kapatid namin na Narcilito La Cuesta, Pastor Doming Palermo, Arman Barameda Jr., Volet Tuwason, aming Panginoon, Norberto Kalayag, sa marami pang iba po naming mga kapatid. O Diyos, na nasa aming puso at isipan sa banal na sandaling ito, inaangkin namin ang inyong pagpapagaling para sa kanila at gayon din sa amin na mayroong karamdaman. Sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus na tiga Nazaret, aangkinin namin ang pagkakaloob po ninyo ng kagalingan at ng kabuuan ng buhay. Tinataas po namin sa inyo ang mga gawain sa iglesyang ito. Sa bawat isang ministeryo, aming Panginoon, na naghahayag ng inyong pong biyaya, aming Panginoon, ng pagtutuwid at pag-aayos ng buhay, ng pagpapayaman at pagpapatatag sa pananampalataya. At gayon din naman, aming Panginoon, sa iba't ibang ministeryo ng bawat isa po ninyong mga anak na bahagi ng iglesyang ito. Tinataas po namin sa inyong McGill Memorial School. Tinataas po namin sa inyong Vacation Church School. Tinataas po namin sa inyong Sunday School, Prison Ministry, Outreaches. Tinataas po namin sa inyo ang prayer meeting. Tinataas namin sa inyo mga church-recognized organization sa iba't ibang mga gawain. Ang Centennial Commission. Tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng kapatirang ito, aming Panginoon. Sa pagdiriwang namin sa taong ito, ng taon ng centenaryo at sa iba pang mga gawain sa pamagitan ng Centennial Commission, sa mga natitirang araw, aming Panginoon, sa 104 na araw, aming Panginoon, ay pinagkakatiwala niyo sa amin. Patuloy po naming magampanan pa ang mga gawain para sa kaluguran ng inyong banal at makapangyarihang pangalan. Pagkaisahin niyo po ang buong kapatiran, pakilusin, aming Panginoon, sa gabay ng pagkakaisa, pananampalataya, pag-ibig, at sa pag-akay ng banal na Espiritu. Tinataas po namin sa inyo ang mga sambahayan, ang mga magulang, ang mga ina-ama, mga anak, sa kabuuan, ang mga bata, ang mga sanggol, ang mga may gulang na, aming Panginoon. Kayong patuloy na sasama at magbubuklod sa isa't isa sa diwa po ng pagkakaisa na may kagalakan na sumunod at maglingkod sa inyo, aming Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu at sa liwanag ng banal na kasulatan. Salamat sa lahat ng mga nagkakaloob ng talento, panahon sa inyong gawain. Tinataas po namin sa inyong lahat ng ito. Sa gitna po ng aming kalagayan bilang pamayanan, bilang bansa, tinataas namin sa inyo mga pamilyang Pilipino. Tinataas namin sa inyo ang mga mamamayan ng aming bansa, ang mga magsasaka manggagawa. Tinataas namin sa inyong mga katutubo. Tinataas namin sa inyo, aming Panginoon, kababaihan, kalalakihan, mga kabataan, at ang kabuuan ng lipunang Pilipino. Sa gitna ng mga hamon sa kabuhayan, sa gitna ng mga hamon, aming Panginoon, sa pagkakaisa,
at pangahawakan sa inyong banal na kalooban, katarungan, katwiran at pagtataguyod aming Panginoon ng kapayapaan. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng ito at lalo't higit sa mga panahong ito ang pangangalaga sa kalikasan at gayon din naman ang pagmamahal po sa daigdig. Tinataas namin sa inyo ang mga panalangin ito aming Panginoon at kinikilala na kayo ang aming kasama, kayo ang siyang mangunguna, magpapalakas at higit sa lahat, aming Panginoon, magkakaloob po kayo ng katagumpayan para sa kapurihan ng inyong banal na pangalan. Nilalakip din namin ang aming mga panalangin para sa mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga pamilya na narurot kasama nila at maging ang mga mahal sa buhay na naririto sa Pilipinas. Kayong mag-iingat, kayong magkagawad, aming Panginoon, ang patuloy na buklod ng pagkakaisa. Ang lahat po ng ito ay aming pong sinasamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Pakinggan mo ang pagtangis, pakinggan mo ang pagtangis, pakinggan mo ang pagtangis, O Diyos, pakinggan. Tingin mo aming pagsamo, tingin mo aming pagsamo, O Diyos, tingin mo. Nakikisan ka sa amin, nakikisan ka sa amin, nakikisan ka sa amin, O Diyos, ang ating pong pagbasang tugunan ay matatagpuan sa Aklat ng Isaiah, chapter 65, verses 17 to 25. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha, isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay hindi na magbabalik. Kaya naman na kayo ay dapat na mag-alak sa aking nilalang. Yamang nililikha ko itong Jerusalem na aking pakay ay maging kagalakan ng mga hirap. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Doon ay wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Di tulad noong una sa bahay na ginawa'y ibang tumira. Sa tanim na halamay ibang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahabang buhay ng aking mga hirap. Lubos nilang pinakikinabangan, ang nilang pinagpalaan. Anumang gawaing pagpagala nila'y tiyak magbubunga. Hindi magdaranas ng mga sakuna yaong anak nila. Pagpapalain ko yaong lahi nila, maging susunod pa, magpakailanmay iingatan sila. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Ibibigay ko na yaong hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang lobo at tupa. Kakain ng damo pati ang leon tulad ng baka.
At ang ahas namang pagkay alabok, kahit tapakan mo'y di ka mangangamba, magiging panatag. Wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sion ay walang pinsala o anumang masama. Ang salita ng Diyos ay may tinig, tunay sa kanlumang ay aking. Kung nalulumaybay sa kastahin, ay bumuktong sigla sa langit. Ang pagbabatayan po ng mensahe sa umagang ito ay matatagpuan mula sa sulat sa Pilipos, Kabanatang 5 hanggang 6, 8, 11 at unang Juan 2, 27 hanggang 29. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masusumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan, at tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Idagdag nawa ang walang hanggang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa pagkakarinig natin sa kanyang mga sulat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kakaunti ang tao, ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung naniniwala tayo, mga kapatid, na narito sa ating kalagitnaan ng ating Panginoong Diyos, ay sabihin natin ang salitang purihin ang Diyos. Kung naniniwala tayong lahat na ang pangyayari ngayon ay hindi lamang isang pangyayari na kung saan ay napipilitan ng bawat isa sa pagdalo sa ganitong pananambahan, ay sabihin nating lahat, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Iniintay ko kanina na mayroong magpapakilala sa akin kasi tuwing may mga speaker tayo, particular sa Centennial, may taong tumatayo at ipinapakilala. Gayunpaman, ay wala okay lang, ano po. Kanina po habang kami na doon sa likuran ay sabi ko kay Pastor, Pastor, parang ako yata'y gusto kong pumunta ng CR, parang maihi ako at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Alam nyo, halos 1 taon na rin po naman na ako'y tumayo sa inyong harapan at matagal na rin akong walang simbahang pinaglilingkuran. Ano po? Gayunpaman, sa umagang ito ay nais kong hamunin ng bawat isa sa kataga o sa pamagat ng pananampalataya noon, buhay na buhay hanggang ngayon. Ang pagkakatatag at pagsulong ng Iglesia ng McGill Memorial Church sa Lucena City ay isang kasaysayan ng pangangailangan ng mga tao sa isang tagapagligtas. At kung papaano tinugon ng gayong pangangailangan sa pamamagitan ng pagdadala ng banal na salita sa puso ng tao sa kani-kanilang kapanahunan. Katulad, mga kapatid, ng butil ng binhi, ang inihasik na salita ng Diyos sa dakong ito at sa patuloy na pagdidilig at pag-aaruga, tumubo ang binhi na buhay at sa looban ng maraming taon ay nagpapatuloy na lumalago at namumunga sa iba't ibang pahanahon magpahanggang sa ngayon. Ang Iglesia ng McGill Memorial Church ay tinawag hindi lamang upang mangaral ng mabuting balita ng Panginoon, kundi ang maisakatuparan ang kanyang ipinangangaral. At bilang kapahayagan ng pagtuturo ng mabuting balita ng kaligtasan, ayon sa ipinangangaral ng ating Iglesia, ay patuloy itong maisakatuparan sa pamamaraan ng gawain at pagpapatutuo nito. Katulad ng mga panahong nalagas sa tangkay ng kalendaryo, at maraming mga pagbabago ang darating, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan at kapatirang nagmamahalan at mga nasa pamunuan ng ating Iglesia, ay mayroong kasiguruhan ang McGill Memorial Church na magpapatuloy, lalago sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bawat kaanib nito na patuloy na nabibiyayaan sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang ating Iglesia o ang McGill Memorial Church ay nahaharap ngayon sa isang panahon sa napakabilis na pagbabago sa lahat ng larangan ng buhay ng tao, maging sa ekonomiya, politika, sosyal, relihiyon, kultura at edukasyon, maging sa etikal at moral at iba pang istruktura ng lipunan na kinapapalooban nito. Napakabilis ng pagbabago at matatawag nating revolusyonaryo dahil sa makabagong kaalaman ng agham at ng teknolohiya, maging ng modernisasyon at ng industrialisasyon. Ang pagbabagong ito, mga kapatid, ay sinulubong ng magkahalong pagtingin ng katwaan at pagkatakot, ng kapayapaan at ng kaguluhan, ng kaunlaran at paghihirap, ng tagumpay at kabiguan. Dahil dito, hindi matiyak ng bawat isang kaanib ng McGill Memorial Church na patuloy na nabibiyayaan ng pagbabago kung ano ang naghihintay na kapalaran, kung ito ba ay patungo sa daan ng kaligtasan o ang sinasabi nating panibagong buhay o kaya naman ay ang kamatayan. Ang Iglesia, mga kapatid, na siyang nagdadala ng mensahe ng kaligtasan ay masasabi kong siyang napag-iiwanan ng paghahanap ng tunay na kalutasan. Naging abala ang lahat ng relihiyon o ang relihiyon
sa mga pagtatalo-talo at paglalaban-laban upang patuloy mapanatili ang kanilang interes. Natalian ng Iglesia sa makalumang tradisyon na siyang patuloy na bumibilanggo sa kanya sa kasalukuyan at kalimitan ay naririhati na lamang sa 4 na sulok ng ating Iglesia. Ang Iglesyang ito, mga kapatid, ay may masasabi tayong kalakasan at kahinaan bilang isang samahan. Para sa akin, ang aking nakikita ay halos puro kalakasan ng Iglesia na siyang maaaring batayan ng ating pagkilos at patuloy na paglilingkod sa Diyos. Dito'y masasabi ko rin na sa umagang ito, ang kahinaan ng aking mensahe ay hindi ko matalakay ang iba't ibang mga kahinaan na darating na suliranin sa ating Iglesia. Gayunpaman, ay binibigyan ko ng diin sa umagang ito ang patuloy na pagpapahalaga ng bawat isang kaanib ng Iglesia na sa kabila ng kahinaan ng Iglesia ay patuloy na naroroon at patuloy na naglilingkod ang bawat isa. Maging sa limitasyon ng mga kaanib. Ngunit kahit ganito ay naroroon pa rin ang patuloy na pagkilos at paggawa ng Diyos na siyang gumagawa, siyang nagpapalakas, siyang nagsasaayos ng iba't ibang suliraning dinaranas ng Iglesia. At sa ganitong diwa, mga kapatid, sapat nang bigyan natin ng lubos na pagpapahalaga ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng malalim na mensahe ng kalakasan ng Iglesia at hindi sa patuloy na pagsusumikap ng tao, kundi sa kahabagan at tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang pagpapahalaga sa kalakasan ng Iglesia ay isang kapahayagan na dapat nating ibalik sa Kanya ang kapurihan, ang kadakilaan, ang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Na sa kaunlarang patuloy na dinaranas ng ating Iglesia sa kasalukuyan ay isang maliwanag na patuloy ang pagkilos ng Diyos sa Iglesia ng Magil Memorial Church. Totoo, mga kapatid, na sa kahinaan, kabiguan, natutuklasan ng tao ang mga aral na siyang nagsisilbing batayan sa kanyang buhay bilang isang iglesia. Para sa akin, ang nakalipas na kasaysayan ng iglesia ay napatunayan ko dito na ito ay isang samahan ng mga matuwid at mga makasalanan. Hindi kailanman mapaghihiwalay na dito ay magkaroon ng pagkaunawa na makita ang kahalagahan ng iglesia na kakaiba kaysa noong wala pa ako sa loob ng iglesia. Na sa aking pagtingin ay samahan lamang ng mga banal at matuwid. Dito ko napatunayan, mga kapatid, na ang kaligtasan ng tao ay wala sa pangalan ng relihiyon o maging ng denominasyon, ni hindi sa patuloy na pagsusumikap ng tao na makamtan ang kaligtasan ng kanyang buhay, kundi sa pamamagitan ng walang hanggang tulong ng Diyos na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Naniniwala ako na ang iglesia ay binanal ng Diyos hindi dahil siya ay karapat-dapat. Na sa aking pananaw, ang paglilingkod sa Diyos ay talagang ang iglesia ay hindi lamang sa mga naunang mananampalataya, maging sa mga nabautismuhan, kundi maging sa mga tao na nasa labas ng ating institusyon. Katulad ng mga may sakit, mga naghihirap, inaapi, pinababayaan, mga biktima ng karahasan, maging ang mga taong pinandidirihan at mga taong kinalilimutan ng lipunan na dito rin naman ay nakipamuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, para sa akin, dapat nating buksan ang pintuan ng ating iglesia sa mga taong patuloy na minamahal ng ating Panginoong Hesus, lalo't higit dahil sa pagkaunawa na ang unang iglesia ay naitatag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Masusukat ang kalakasan ng iglesia batay sa kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Hindi usapin ang dami ng bilang ng iglesia, hindi sa laki ng perang pumapasok sa iglesia, hindi din sa programang ipinatutupad ng iglesia para sa lipunan at maging sa ating sanglibutan. Ang kalakasan ng iglesia ay nagsisimula sa bawat isang kaanib o individual na kanyang nilalang. Dapat nating makitang lahat na mahal tayo ng Diyos at itinalaga sa sanglibutan ang kanyang bugtong na anak at bilang mga anak din naman ng Diyos ay may tungkulin tayong mahalin ang lahat ng bagay na naririto sa sanglibutan.
Dapat din nating makita, mga kapatid, na hindi sa pamamagitan ng pangangaral ng iglesia ay makakaranas ng kaligtasan ang tao at maging ang ating sanglibutan, kundi makita nating mga kaanib ng magil na dahil tayong lahat ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, siya ay nagagalak at sa bawat isa na nakita niyang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay muli siyang bababa dito sa lupa upang ipahayag ang kanyang himala at mga kababalaghan na siyang magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya sa umagang ito, makita ng bawat kaanib na mayroon tayong misyon sa kasalukuyan sa iglesyang ito. Kinakailangan na maging matatag tayo at matibay ang ating pagpapahalaga sa ating iglesia bilang isang bayan ng Diyos. Dapat nating lahat mapaglapanan at mapagtagumpayan ang lahat ng problema na maaaring dumarating sa atin bilang isang samahan pang-espiritual at karagdagan sa patuloy na pagpapalakas at pagpapatibay ng ating hanay, mga kapatid, ay makita nating tayong mga kaanib ng iglesia ay patuloy na nahahamon na mahikayat maging hindi natin kapananampalataya na makaisa natin sa gawain sa dakong ito, sapagkat sa paghihikayat lamang ito ang siyang magiging daan upang patuloy nating mapanatili ang kasiglahan at kalakasan ng ating iglesia. Mga kapatid, maaaring ang ilan sa atin ay kontento na lamang tayo sa ating mga sarili at hindi na natin pinahahalagahan at iba. At kapag ganito ang nangyayari sa bawat isang kaanib ng ating iglesia, ito ay siyang magiging hudyat ng ating unti-unting pagkawasak at panghihina bilang isang iglesia. Ang ating misyon sa ngayon ay mamulat ang mga tao na sa iglesyang ito ng McGill Memorial Church ay ito ang tunay na tahanan ng Diyos. At tayong mga kaanib ay itinuturing nating tahanan ng Diyos ang iglesyang ito, at dahil ito ay tahanan ng Diyos, ay dapat nangyayari sa looban ng ating iglesia ay kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating mga kalooban. Ang McGill Memorial Church ay masasabi nating templo ng Diyos ay dapat nating pahalagahan. At dahil ito'y ating pinapahalagahan, nag-iisip ang bawat isa at gumagawa kung papaano niya mapapanatili ang kanyang kabanalan sa ating kalagitnaan. Gayon din naman sa bawat isang kaanib ng iglesyang ito na maaaring kaya kayo aktibo sa kasalukuyan ay dahil meron kayong posisyon sa pamunuan ng ating iglesia, at kapag wala na kayo sa pamunuan ay patamad-tamad na tayo, ayaw nang makiisa o pupulaan na lamang natin ang mga nasa pamunuan. Hindi dapat ganon, mga kapatid. Matuto tayong lahat na magbigay ng pagpapahalaga sa iba. Lahat tayo ay pwedeng manungkulan. Lahat tayo ay may karapatang mahalal sa iba't ibang posisyon ng iglesia. Pangarapin din naman nating lahat na dayuhin ng iba ang ating iglesia, hindi dahil sa ang McGill Memorial Church ay yari sa ginto, kundi ang bawat isang kaanib na naririto ay mayroong ginintoang puso. Mga kapatid, tulad ng kasabihan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapanahunan at bawat panahon ay may kanya-kanyang tao. Isang katunayan na kapag ang Panginoong Diyos ang kumikilos sa kanyang gawain, ay magkakaroon ito ng katuparan. At sa patuloy na pag-unlad nito ay masasabi natin na di dapat nating kinakalimutan ang mag-asawang misyonero na Dr. at Mrs. Charles at Rebecca McGill, at gayon din naman dapat din nating kilalanin ang mga nagpunyagi at mga naunang mga manggagawa. Ang ating mga ninuno, ang mga naunang mananampalataya, ang mga kaanib na naririto ngayon, at ang mga kaanib na ipinagkaloob hindi lamang ang panahon, kundi ang lakas at salapi upang may sakatuparan ang adhikain at gawain ng Panginoong Diyos sa dakong ito o sa ating iglesia. Masasabi ko rin, mga kapatid, na malaki na rin ang inyong naging puhunan. Kaya nga, ang iglesia ng McGill ay hindi nyo dapat pabayaan. Kung pagsasama-samahin ninyong lahat ang inyong mga naitulong sa iglesyang ito, mula sa inyong mga ninuno at gayon din mula sa inyong pagbibigay, ay hindi na maaaring mabilang ang mga salapi na naibigay ninyo. Buhay at dugo ang naging puhunan ninyo sa iglesyang ito na itinayo para sa ating Panginoon. Kaya nga,
Ang bawat isa ay hindi dapat pumayag na masira ito o unti-unting manghina. Hindi natin dapat pabayaan sapagkat kung pababayaan natin, hindi ang iglesia o ang templo ng McGill Memorial Church ang pinababayaan natin, kundi ang nakatira dito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, dapat tandaan natin na naitayo ang iglesyang ito bilang tahanan ng Diyos. Kaya naman, paniwalaan nating lahat na naririto ang Diyos. Tratuhin natin at igalang ang iglesyang ito bilang tunay na tahanan ng Diyos. Aywan ko lamang, mga kapatid, kung bakit minsan ay hindi ko maintindihan ang marami nating mga kapatid sa pananampalataya na para bagang hindi itinuturing na tahanan ng Diyos ang ating iglesia. May mga pagkakataon na nasa loob na tayo ng iglesia upang manambahan at magpuri sa ating Panginoong Diyos, ay ang ingay-ingay natin at ang liturhiya na may malaking kaugnayan sa gawain ng ating pananambahan ay hinahayaan nating sirain o gawing barko o eroplano ng ating mga anak. Chismisan tayo ng chismisan, kahit nananalangin o nagmimensahe ng pastor, o kaya naman ay kung ano-ano ang ating ginagawa, maging ang iba'y nagbabasa, maging ang iba'y nagbubuklat ng mga himnaryo, o kaya naman ang iba ay patuloy ang tingin sa orasan na para bagang nais na kaagad na matapos ang pananambahan. Mga kapatid, kung itinuturing nating tahanan ito ng Diyos, ay pangarapin natin na dadayuhin nila ang ating pananambahan upang makapiling nila ang ating Panginoong Diyos. Dadayuhin nila ito sapagkat sa lugar na ito na inilaan upang makatagpo natin ang ating Panginoong Diyos. At dito rin sa lugar na ito ay may ipahayag natin ang lahat ng nais nating sabihin sa Diyos sapagkat ang McGill Memorial Church ay tunay na tahanan ng ating Panginoong Diyos. Maaaring sa darating na panahon, alam kong marami pang pagsubok ang patuloy na haharapin ng McGill Memorial Church. Ngunit sa pamamagitan ng pagkasi ng Panginoon at sa bawat isang kaanib ng McGill, alam kong patuloy itong mapapagtagumpayan. Dapat nating tandaan na isang katotohanan na sa bawat panahon ay may mensahe ang Diyos sa sambahayan ng mga mananampalataya. Masuyong tumatawag at nag-aanyaya sa bawat isa na patuloy na lumapit sa Kanya. Manampalataya, magtiwala, sumunod at maglingkod ng walang pasubali. Marami pang pagsubok ang patuloy na haharapin ng McGill Memorial Church. Ngunit sa pamamagitan ng matibay na pundasyon ng pananampalataya ng bawat kaanib na mayroong katiyakan na kahit ano pang bagyo ang dumating sa ating iglesia, ay magiging matatag ito sa pamamagitan ng paikipisan ng Panginoon sa bawat kaanib nito. At dahil ang bawat isang kaanib ay nagpapahalaga, isang patuloy, mga kapatid, na magpapatuloy ito at lalakas sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan. At dahil sa ang iglesyang ito ay nagsimula bilang isang maliit na kapatiran ng mga bagong tagasunod ng ating Diyos noon, sumambat nag-aral sa silong ng hiram na bahay, pinag-usig, kinutya, ngunit nagsusumikap at sumigla. Pagkatapos ng patuloy na pagpupunyagi ng bawat isang kaanib, masasabi kong isa na ngayong matatag na iglesia at patuloy na lumalago, umuunlad at naglilingkod. Iyan ang McGill Memorial Church at magdiriwang na ng 100 taon ng kanyang pagkakatatag. Pananampalataya noon, buhay na buhay ngayon, magpahanggang sa ngayon. Maraming salamat po at kasihan nawa tayo ng Panginoon magpakailanman. Gawin po natin ang ikalawang paghandog. O Diyos naming Ama na sa McGill ay nagpala ng banal mong kalinga, masaganang biyaya
wagas ang pagpupuri namit pasasalamat sa aming pagdiriwang ng kaniyang pagtatatag. O Diyos, ika'y dakila, pag-ibig mo'y walang hanggan, katapatan mong tunay aming nadarama. Sa sangdaang taong singkat ang lakat patnubay, tinuro ang magsikap, humayo at magkaisa, binikis ng pag-ibig, binigyan ng pag-asa. Magil ngayon masiglay kang siyang kasama. O Diyos, ika'y dakila, pag-ibig mo'y walang hanggan, katapatan mong tunay aming nadarama. Taimtim na pangako kami magtatapat, tinalaga ang lakas, sa lapi panahon at buhay. Gamitin mo, Kristo, maging iyong iglesia, na magalang liwanag sa karimlan ng mundo. O Diyos, ika'y dakila, pag-ibig mo'y walang hanggan, katapatan mong tunay aming nadarama. Sa darating pang araw, wagas aming pag-asa, matatag ang iglesia, tagumpay mga gawain. Kristong aming saligan, ang tangi naming sasambahin, hanggang walhati, kamtin sa muli mong pagdating. Ang bawat isa ay inaanyayahan ang mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga ng buhay para sa gawain ng Panginoon na dumako dito po sa altar.
Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso at tayo po ay manalangin. Sa Espiritu ng mga nauna po naming mga kapatid at ng inyong mga lingkod na mga misyonero, mga manggagawa sa inyong ubasan at sa iglesia, sa kanilang espiritu ng katapatan, pagiging mabuting katiwala, sa kanilang espiritu ng pananampalataya, kasigasigan, at kahandaang maglingkod at magkaloob ng buhay, kami nga po bilang mga magkakapatid at inyong itinalaga sa inyong buhay na katawan sa McGill Memorial Church, ay sama-sama ngayong buong kapakumbabaan at pananampalataya na dumudulog sa inyo, nagyuko ng ulo, dumako sa inyong banal na altar at nagtiklop ng mga tuhod upang aming italaga, aming isuko, aming ihandog at ialay ang aming buhay, maging ang sambahayan na aming kinabibilangan para sa kapurihan, kadakilaan at karangalan ng inyong banal at makapangyarihang pangalan. Opo, O Diyos, aming Ama, aming Magulang, Panginoong Hesus, aming tigapagligtas, sa banal na sandaling ito, aming pong nadarama ang banal na kagalakan at kapayapaan na tanging kayo lamang ang makapagkakaloob. Ito po'y lalo po ninyong pinag-alab sa aming pong buhay sa pamagitan ng buhay na karanasan ng sama-sama naming pananambahan, pakikinig sa hamon ng inyong mensahe sa umagang ito. Kung kaya't naririto po kami dumudulog sa inyo na puspos ng inspirasyon ng mensahe na aming narinig at hamon ng inyong mga salita at maging ng patnubay ng banal na Espiritu. Taglay po namin sa mga sandaling ito ang aming pong malaking kagalakan sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, ng himala ng inyong pagpapagaling, ng pagpapatawad sa isa't isa, ng pagkakasundo, ng pagbubuo ng mga ugnayan, ng pagpapatibay ng mga sambahayan naming kinabibilangan at ng iglesyang ito. O Diyos, ang inyong nga pong kapangyarihan, ang inyo pong pagkilos at himala ay aming pong nararanasan. Kaya't amin po itong isinusuko, isinusulit at muli itinatalaga para sa walang hanggang kapurihan ng inyong pangalan. Kami rin naman ay dumudulog sa inyo sa lahat ng amin nga pong mga pagsamo, taimtim na pag-usal, aming Panginoon, sa aming pong mga kahilingan. Sa amin nga po, aming dakilang Diyos, na mga kalagayan at karanasan, sa karamdaman at sa anuman aming Panginoon, na aming mga gawain, mga balakin, mga tungkulin at pananagutan, at sa lahat ng bahagi ng aming pong buhay bilang mga mananampalataya. Ito po'y dinadala, sinusuko, itinatalaga namin
sa inyong banal at makapangyarihang pangalan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang kaluwalhatian. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ang mga magulang, mga ina, mga sambahayan na dumudulog sa inyo. Pagpalain niyo po aming Panginoon ang lahat ng mga sanggol, mga kabataan. Pagpalain niyo po ang gawain ng mga kabataan ng annual summer camp. Pagpalain niyo po aming Panginoon ang mga may gulang na, ang mga kapatid na naroroon sa malalayong lugar sa ibayong dagat. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, ang buong pamayanan ng Lucena, ang lalawigan ng Quezon at ang buong bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po aming Panginoon ng inyong masaganang biyaya at ng inyong himala. Tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin. Ang inyo pong mga anak, mga babae at mga lalaki, mga kabataan, mga may gulang naming Panginoon, sa sama-samang pagtugon sa inyong panawagan upang maglingkod sa inyong ubasan. O Diyos, sa aming pumuli at pansamantalang pag-iwahiwalay, igawad niyo po ang inyong mga saganang pagpapalang inyong bendisyon sa bawat isa at sa mga sambahayan sa pamagitan ng tinig ng inyong abang alipin. Humayo tayo sa taglayang pag-ibig, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen. Our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me